Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 371. Kontrolin. Maniniwala ba ang Winged Tiger kay Lin Fang? Malinaw, hindi mapagkakatiwalaan ng Winged Tiger si Lin Fang, paano ito magtitiwala sa isang tao? Walang choice ang Winged Tiger kundi aminin na tama si Lin Fang. Kung hindi nila papatayin ang TN level beast, tiyak na mamamatay sila. Bilang isang sinaunang mabangis na hayop, hindi ito nagkaroon ng pagkakataong dumaan sa pinakamaluwalhating yugto ng buhay nito. Nahuli ito, pinahiya at malapit ng patayin. Gustong lumaban ng Winged Tiger ngunit gusto siyang kontrolin ni Lin Fang. Hindi talaga maintindihan ng tigre ang mapanganib na hayop na Chi na pinakawalan ni Lin Fang. Ang Winged Tiger ay mukhang nahihirapan. Kung talagang may paraan si Lin Fang para kontrolin siya, hindi ba gagawin si Lin Fang ay katulad ng TN level beast? Hindi ba gagawin din itong alagang hayop ni Lin Fang? Kung hindi ka nagre-resign na gawin ito, hindi ako mag-aabala. Dapat mong isipin ng malinaw ang sitwasyon, kahit kontrolin kita, magiging pantay tayo, hindi kita ituturing na alagang hayop tulad ng taong iyon. Hindi ako katulad niya, ang kailangan ko ay ang iyong lakas, ikaw ay isang sinaunang mabangis na hayop, kailangan ko ang iyong kapangyarihan para talunin siya. Sabi ni Lin Fang nang makita niyang ang Winged Tiger ay nagsisimula ng magmukhang irresolute. Sumang-ayon ang Winged Tiger sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Lin Fang at ang TN level beast ay hindi magkapareho, kung talagang kontrolado ito ni Lin Fang, hindi ito mananatili bilang isang niluwalhati na alagang hayop, at maipapakita nito ang kanyang kapangyarihan bilang isang sinaunang mabangis na hayop. Ilang singaw ang bumaril mula sa butas ng ilong ng halimaw at bahagyang inalag nito ang katawan nito. Kung hindi ako lalaban sa kanya, mamamatay tayong dalawa. Kahit kontrolin kita, walang ibig sabihin kung pareho tayong nakatakdang mamatay, kung mapapatay ko talaga siya, at least buhay ka pa. Ang pagsali sa akin ay ang pinakaligtas na opsyon at hindi ka na mapipilitang mamuhay sa kahihiyan. Alam ni Lin Fang na ang Winged Tiger ay apektado na ng kanyang mga salita. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagkumbansi sa kanya sa pamamagitan ng dahan-daang pag-iinit sa kanya, pagkatapos ng lahat, ang pilit na pagkontrol sa isang sinaunang mabangis na hayop ay napakahirap. Grr. Tumingin ang Winged Tiger kay Lin Fang habang umuungol, mukhang mapagbantay pa rin ito ngunit hindi ito mukhang malupit tulad ng ginawa nito kanina. Ang Shaman Spirit ay dahan-daang naglabas ng itim at puting enerhiya na lumipat patungo sa Winged Tiger. Magtulungan tayo, sabay nating gawin itong sugal, ayaw mong mamatay at ayaw ko ring mamatay. Sa sandaling ang espiritu ng shaman ay nagsimulang tumitig sa Winged Tiger, ang huli ay mukhang gusto nitong lumaban ngunit pagkatapos ng mga salita ni Lin Fang, ibinaba lamang nito ang gulo at hindi na lumaban. Binalot ng itim at puting liwanag ang katawan nito, at mabilis na lumipat patungo sa kaluluwa nito upang kontrolin ito. Nang makita ni Lin Fang na ang Winged Tiger ay hindi na nahihirapan, sa wakas ay ngumiti siya. Tagumpay ang planong iyon, hindi na kailangan ni Lin Fang na mag-invest ng mas maraming enerhiya para kumbansihin ang halimaw, nagawa niyang kontrolin ang sinaunang mabangis na hayop sa ilang salita. Maaaring kontrolin ng espiritu ng shaman ang mga mabangis na hayop sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanilang mga kaluluwa. Binalot ng liwanag ang katawan ng halimaw. Ang itim at puting mga mata ay mukhang mapanganib. Malinaw na naramdaman ni Lin Fang na ang kaluluwa ng Winged Tiger ay unti-unting humihina. Pagkatapos ay umiling ito at ganap na isinuko ang sarili sa espiritu ng shaman. Nararamdaman ni Lin Fang na siya na ngayon ang may ganap na kontrol sa hayop, ito ay isang nakakaintriga na sensasyon. Napakalakas ng espiritu. Bulong ni Lin Fang. Maaari nitong pahinain ang kaluluwa ng isang halimaw at kontrolin ang kaluluwa nito, kung ang isang halimaw ay hindi sapat na malakas, madali itong makontrol. Ang espiritu ng shaman ay nagbigay daan sa isang magsasaka na kontrolin ang mabangis na mga hayop ng may kahangahangang bilis, napakalaking kapangyarihan. Siyempre, hindi napagtanto ni Lin Fang na ang dahilan kaya madaling na-control niya ang Winged Tiger ay dahil nasanay na siya sa surplus souls technique at may malakas na kaluluwa. Ang napakalakas na kaluluwa at makapangyarihang pamamaraan ni Lin Fang ay dalawang mahalagang salik sa pagkontrol sa isang hayop. Ang Winged Tiger ay nagbigay ng mahinang purr at saka ibinaba ang ulo, mukhang malungkot ito. Kaibigan ko, sumama ka sa akin. Hindi ka na malulungkot ng mas matagal. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at sinimulang himasin ang ulo ng Winged Tiger sa isang solemn na paraan na nagpapataas ng pakiramdam ng determinasyon sa puso ng hayop. Bigla itong nakaramdam ng matinding determinasyon at ang puso nito ay napuno ng pagnanais na pumatay. Pagkatapos, itinaas ng Winged Tiger ang ulo nito at tinitigan si Lin Fang sa malalim at makabuluhang paraan. Ang TN level beast ay tinatawag na Lei Yanmao, ito ay isang kulog na apoy na pusa, siya ay kasalukuyang nagbabago sa isang tao, ang kanyang antas ay napigilan ngunit siya ay may lakas pa rin ng ikalimang antas ng Zuan. Si Lin Fang ay kumukuha ng impormasyon mula sa utak ng hayop tungkol sa TN level beast, si Lei Yanmao, nakakagulat na ito ay isang pasang hayop. Gayunpaman, ginawa ng pasang iyon ang Winged Tiger, isang sinaunang mabangis na hayop sa kanyang alagang hayop. Gaano ka-iya iyon para sa Winged Tiger? Galit na galit ito na tinanggap nito si Lin Fang at isinuko ang sarili. Ikalimang antas ng Zuan, ito ay katulad ng isang cultivator ng ikalima o ika-anim na Zuan Chi layer. Siya ay napakalakas. Bahagyang kumurap si Lin Fang. Marahil ang alam ng Winged Tiger ay hindi ang buong katotohanan. Marahil ay itinago ni Lei Yanmao ang katotohanan upang protektahan ang sarili at ito ay talagang mas malakas kaysa sa naisip ng Winged Tiger. Kung tutusin, hindi pa siguro siya nakita ng Winged Tiger na gumamit ng kanyang buong lakas. Kahit na ipagpalagay ko na siya ay may lakas lamang ng ikalimang antas ng Zuan, natatakot ako na mayroon lang akong isang pagpipilian.
Maraming pagdududa si Lin Feng, nakatakas siya mula sa mga miyembro ng One Show Sect at hindi inaasahan na makakatagpo siya ng isang nakakatakot na hayop na antas ng tiyan. Alam mo kung gaano ako katatag, kaya ano ang balak mong gawin ngayon? Sabi ng walang pakialam na boses na nagpang-inig sa Winged Tiger. Tumingin ito sa langit sa itaas ng talon at biglang parang kinilabutan. Inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin sa tuktok ng talon at nakita ang silhouette ng isang halimaw. Isang handgal na hayop, sabi ng Tian level beast sa tono ng biro na nagpasindak sa Winged Tiger. Laban sa lahat ng inaasahan, ikaw ay matalino, nakakagulat na nagawa mong lokohin ang isang sinaunang mabangis na hayop upang sumuko. Noong una ay naisip ko na pareho kayong nagrereklamo tungkol sa pangangailangan na manatili dito, ngunit sa huli ay nagplano ka laban sa akin. Nakangiti ang pusa na parabang nakakatuwa ang sitwasyon. Tinitingnan niya si Lin Feng at ang Winged Tiger sa masamang paraan. Ang ginagawa ni Lin Feng at ng Winged Tiger ay talagang walang kabuluhan. Plano ba talaga ni Lin Feng na patayin siya? Masyadong katawa-tawa iyon. Hindi ko na kailangang pag-isipan pa, ako, si Lin Feng, ay maaaring mamatay anumang oras, hindi ako magiging alaga mo. Wala akong oras makipaglaro sa iyo. Ang ibig mong sabihin ay wala kang balak na manatili dito sa tabi ko. Sa huli, nagde-delay ka lang hanggang ngayon. Tanong ng pusa, maaari mong ilagay ito sa paraang iyon, oo, tumanggaw si Lin Feng. Nakakatanga. Dahil gusto mong mamatay, paglalaroan kita ng kaunti. Sabi ng pusa sa husky voice habang naglalabas ng masamang chi. Agad itong humakbang at mabilis na tumalon sa ere. Mabilis itong kumilos na tila isang ilusyon. Biglang, isang masakit na sensasyon ang sumalakay sa katawan ni Lin Feng, hindi man lang siya nagkaroon ng oras para mag-isip at ang kanyang katawan ay pinalipad pabalik. Kaagad pagkatapos, isang dagandong na ingay ang kumalat sa hangin at isang ulap ng alikabok ang tumaas. Nakatayo na ngayon ang pusa kung saan nakatayo noon si Lin Feng at mayroon na ngayong maliit na bunganga sa ilalim ng mga paa ng pusa. Ang bilis naman. Nakaramdam ng lamig si Lin Feng mula ulo hanggang paa, nakakatakot ang bilis ng pusa. Sa una, ikaw ang aking bisita, hinayaan kitang pumunta sa kung saan mo gusto sa loob ng aking teritoryo at sinubukan kong maging isang mabuting host, hindi ko akalain na haantong ka sa hindi paggalang sa aking kabaitan. Pililigawan mo si kamatayan, ngunit hindi kita papatayin, pahihirapan kita ng husto na hilingin mong patayin kita. Ang pusa ay nagmukhang mas masama at malupit. Ang kanyang mukha ay lalong naging makahayop sa bawat segundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 372, ang labanan laban sa Tian level beast. Ang isang hayop ay palaging magiging isang hayop, hindi nito mababago ang kanyang pagiging hayop, kahit na ito ay mag-transform sa isang tao. Biro ni Lin Feng, nang makita niyang mas mukhang hayop ang pusa, na naging dahilan upang magmukhang mas mabangis ang pusa. Pagkatapos ay sinabi nito sa isang husky voice. So ano? Maghintay hanggang sa mag-transform ako sa isang tao at magkaroon ng isang tunay na katawan ng tao, umaasa sa aking lakas, magagawa kong patayin ang sino mang gusto ko sa mundo Jimbe tao. Gagawin kong teritoryo ko ito at papatayin ang sino man sa loob. Basically, ayaw mong maging tao, naiinip ka lang sa pagiging hayop sa loob ng 1,000 taon. Gusto mong makaranas ng bago, ngunit ang iyong pagnanais na patayin ang mga mas mahina kaysa sa iyo ay hinding-hindi magbabago, ang malalakas na magsasaka ay hinding-hindi papayag na pumasok ka sa mundo ng mga tao at walang kailangang pagpatay. Umiiling si Lin Feng habang nagsasalita. Ang pasang iyon noong una ay ayaw talagang maging tao, ito ay dahil lamang sa matagal na siyang nabubuhay at labis na nenas, siya ay napagod at nag-iisa, kaya gusto niyang pumasok sa mundo ng mga tao at magdulot ng kaguluhan para sa sariling kasiyahan. Hindi siya mayabang at mapagmataas na parang isang taong magsasaka, siya ay malupit at uhaw sa dugo na parang isang hayop. Siguro totoo ang sinasabi mo pero ipinapayo ko sa iyo na pag-isipan mong mabuti. Sabi ng pusa na mukhang mabangis at may ngisi na bumungad sa kanyang matatalas na ngipin. Para siyang isang kahindik-hindak na halimaw. Sa isang iglap ang pusa ay nakatayo sa gitna ng hangin sa itaas nila. Roar! Ang may pakpak na tigre ay umungal. Pagkatapos ay itinapon nito ang sarili sa pusa. Ang katawan nito ay nagsimulang lumaki, ang puso ng tigre ay napuno ng puot at puot. Hayop! Mawala ka, sigaw ng pusa sa matalas na boses. Agad na tumalikod ang pusa at nag-strike sa hangin. Nag-transform ang kamay nito na parang kuko at naglazlaz sa hangin na nag-iwan lamang ng bakas ng dugo. Ang katawan ng Winged Tiger ay pinaikot-ikot sa hangin. Napunit ang kuko sa laman ng tigre. Nakabuka ang bibig ng Winged Tiger, galit na galit itong umuungal patungo sa pusa. Napakabangis ng mukha nito at puno ng puot ang puso nito. Hindi na nito gustong mapahiya ng Tian level beast, matagal na itong nagdurusa. Nawala pa nga ang ugali nitong uhaw sa dugo dahil sa pagiging masunurin sa loob ng maraming taon. Parang sobrang nalulungkot ka, sobrang nakakaawa, hanggang sa gusto mo nalang mamatay. Sabi ng pusa sa husky voice. Sa sandaling iyon, siya ay nakatayo ng matangkad at ang kanyang mga kamay ay ganap na nag-transform sa sobrang nakakatakot na mga kuko. Huwag mo siyang atakihin mag-isa, halika rito. Sigaw ni Lin Feng sa Winged Tiger. Ang araw ay sumisikat sa kanyang katawan na nagpapakalat ng nakakasilaw na liwanag. Ang purong araw na chi ay nagiging apoy na pumapalibot sa katawan ni Lin Feng. Tulad ng inaasahan, nakapasok ka sa pangalawang layer ng Zuan Chi. Sabi ng pusa sa husky voice nang maramdaman niya kung gaano kalakas ang purong chi ni Lin Feng. Walang sinabi si Lin Feng. Sa katunayan, nasira niya ang pangalawang layer ng Zuan Chi. Ang kanyang potensyal sa pakikipaglaban ay nagiging mas malakas sa paglipas ng panahon. Sa maikling panahon, nakipaglaban si Lin Feng laban kina Qiyong Biluo,
Yukio, Jifeng, Guyan at Wuzin. Madalas niyang ginamit ang kanyang itim na lotus na pinilit niyang gamitin ang karamihan ng kanyang purong chi. Pagkatapos, nagawa niyang gamitin ang kanyang espiritu para sumipsip ng ilang Zuan level beast, ang shaman spirit at katawan ni Wuzin para ibalik ang kanyang dalisay na chi. Nang pumasok si Linfang sa kailaliman ng tanikala ng bundok, naghahanap siya ng isang lugar kung saan siya ay ligtas na makakalusot sa susunod na layer ng Zuan chi. Noon niya na-encounter ang tiger. Sa makatuwid, napilitan siyang patuloy na gamitin ang kanyang purong chi reserves at sa napakalaking halaga. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay naging mas nababanat dahil dito. Kailangan niyang i-condense ang napakaraming purong chi sa kanyang katawan para makalusot. At kapag natugunan lang ang mga kondisyon na iyon, maaaring magtagumpay si Linfeng sa pagpasok sa susunod na layer ng Zuan Chi. Sa katunayan, noong nakaraang araw, nakalusot na siya sa pangalawang Zuan Chi layer kaya naman naisip ng Wing Tiger na ang Tian level beast ay hanggal. Huminto si Linfeng sa pagsasanay sa kanyang kultivasyon, inaakit lamang niya ang dalisay na chi patungo sa kanyang ngunit hindi ito ginagamit sa paglilinang. Hindi alam ng Wing Tiger kung ano ang ginagawa ni Linfeng. Ngunit kahit na ang paggamit ng cultivation layer ay walang silbi. Sabi ng pusa sa husky voice habang dahan-daang naglalakad patungo kay Linfeng. Ang Wing Tiger ay umungal at lumipat sa tabi ni Linfeng. Sinabi ni Linfeng na marami siyang ideya para harapin ang Tian level beast, kahit na hindi talaga naniniwala ang tigre kay Linfeng, mayroon pa rin itong pag-asa. Tingnan natin kung walang silbi. Ang mga mata ni Linfeng ay naging itim at walang emosyon. Sa mga itim na mata na ito, minsan, isang mapanganib na liwanag ang kumikislap, mukhang hindi ka panipaniwalang mapanganib. Kumunat ang noo ng pusa. Ilang sandali bago, isang mapanganib na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Linfeng at naramdaman niyang sinusubukan siya nitong kontrolin. Sinimulan ni Linfeng na i-condense ang ilang purong sun chi at ang itim na apoy ay nagsimulang kumurap, nang ang purong araw na chi ay na-condense, dahan-dahan itong naging itim na apoy. Ang araw chi ay nagiging mabangis na apoy, sa wakas, ang itim na apoy ay nabuo sa isang itim na lotus na ganap na ginawa mula sa mabangis na apoy. Ito ay tumingin hindi ka panipaniwalang mapang-akit. Ano ito? Nakatitig ang pusa sa itim na lotus. Ang mga itim na apoy na iyon ay tila naglalaman ng napakalakas na nakamamatay na enerhiya. Hindi kailanman naisip ng pusa na maaaring umiral ang ganoong bagay. Nakatitig din ang Wing Tiger sa itim na lotus sa kamay ni Linfeng, ang nalilitong mukha nito ay nagpapahiwatig na hindi rin ito naiintindihan. Iyon ba ang solusyon na sinasabi ni Linfeng para harapin ang Tian level beast? Kawili-wili, nakatitig ang pusa sa itim na lotus at ngumiti ng masama. Mabagal itong naglalakad, nakakapagtaka, hindi nito ginagamit ang bilis nito at nag-iingat. Ang mga pasang hayop ay lubhang mapanganib at si Lei Yanmao ay isa sa pinakamakapangyarihan sa kategorya ng mga pasang hayop. At saka, siya ay nasa antas ng tiyan na nangangahulugang marami siyang karanasan sa labanan. Kahit na siya ay labis na mayabang, siya ay napakaingat din, kung hindi ay hindi siya nanatili sa loob ng chain ng bundok sa lahat ng mga taon na ito. Dahil siya ay lubhang maingat, bago siya mag-transform sa isang tao, hindi niya kayang gumawa ng isang pagkakamali. Kung ang hindi kapani-paniwalang Tian level beast ay nakatagpo ng isang aksidente bago naging tao, gaano kalungkot iyon. Ngunit hindi ko susubukan at pigilan ka sa paglalaro ng apoy. Huminto sa paglalakad ang pusa habang sinasabi ang mga katagang ito sa namamaos na boses. Ang kanyang katawan ay biglang napalibutan ng mga apoy na nagliliyab sa hangin, ang mga apoy ay tila naglalaman ng kapangyarihan ng kidlat at naging sanhi ng mga palakpak ng kulog. Ito ay tumingin kahanga-hanga. Maaaring gumamit si Lei Yanmao ng mga apoy ng kulog. Ang ganitong uri ng apoy ay lubhang mapanira, maaari itong magdulot ng pagkawasak. Pumunta ka, itinaas ng pusa ang mga kuko nito at sa isang iglap, na puno ng kaluskos ang kapaligiran. Ang mga apoy ng kulog ay dumadaloy sa hangin patungo kay Linfeng. Gaano kabilis? Ang mga apoy ng kulog ay kumikilos ng kasing bilis ng kidlat. Sa kabutihang palad, nakapasok na si Linfeng sa kanyang mundo ng kadiliman at ang kanyang persepsyon ay lubhang talamak. Sa sandaling lumitaw ang apoy ng kulog, nagsimula na siyang kumilos at agad na inilipat ang kanyang itim na lotus sa kanyang harapan. Ang kahangahangang pulang apoy ng kulog ay bumangga sa itim na lotus at isang palakpak ng kulog ang pumuno sa kapaligiran. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalat ang apoy ngunit nanatili pa rin ang itim na lotus, mukhang hindi ka panipaniwala. Nagulat ang pusa. Ang gayong malakas na apoy ng kulog ay nakakagulat na nawasak ng itim na lotus. Malinaw na ang itim na lotus ay lubhang mapanganib, ang pusa ay minamaliit ang kakayahan ni Linfeng. Ang itim na lotus na iyon ay naglalaman ng lahat ng purong araw na chi sa katawan ni Linfeng. Ang purong araw ni Linfeng na si Chi ay sumisipsip ng asensya ng apoy mula sa pitong buntot na fox, ito ay naging mas malakas. Pagkatapos, ang dalisay na araw na chi ay sinamahan ng nakamamatay na enerhiya upang lumikha ng mabangis na apoy, na pagkatapos ay ginawa itong isang itim na lotus, nakakatakot. Ang Wing Tiger ay tumingin kay Linfeng at ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Baka talaga matalo ng lotus ni Linfeng ang pusa. Walang pakialam na sinulyapan ng pusa ang Wing Tiger. Nagmumukha tuloy itong masama. Pagkatapos ay ngumiti ito ng malamig at sinabi, "Sa tingin mo ba kaya mo akong talunin ng apoy?" Nagulat ang Wing Tiger, nakatingin ito sa pusa gamit ang mga mata nitong sanguinary. Sa katunayan, matatalo kaya ni Linfeng ang isang nakakatakot na nilalang gamit ang apoy. Ang Wing Tiger ay nawawalan ng pananampalataya. Huwag kalimutan na ako ay isang napakalakas na Tian level beast. Sabi ng pusa sa malamig at husky na boses habang nakataas ang kamay.
Ang mga apoy ng kulog ay umalingaw sa kapaligiran at isang apoy na dragon ang nabuo sa hangin sa itaas niya. Ngayon, maghanda upang maging biktima ng aking galit. Nang matapos magsalita ang pusa, parang isang ilusyon, nawala ito sa orihinal na posisyon. Si Linfang ay natulala. Agad siyang napatras at isang puting liwanag ang bumungad sa hangin sa harapan niya. Napakabilis nito kaya hindi niya ito nakita ng malinaw. Boom! Ang Thunder Flame Dragon ay binomba ang kapaligiran patungo kay Linfang. Ibinagsak ni Linfang ang kanyang paa sa lupa at tumalon sa hangin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mas marami pang Thunder Flame Dragon ang sumugod sa kanya. Hindi ka panipaniwalang mabilis ang mga ito at higit pa sa nagawang ilag ni Linfang. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaranggan ng itim na lotus ang paparating na apoy ng kulog. Isang maningning na liwanag ang nagsimulang magbigay liwanag sa kapaligiran. Si Linfang ay hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong umatake, pinaikit niya ang kanyang mga mata at nakita na lamang niya ang mga kuko ng pusa na nahuhulog mula sa langit at nakatutok sa kanyang ulo. Ang mga kuko na ito ay sumisipsip at hindi ka panipaniwalang dami ng nakakatakot na hayop na chi, kung ang mga kuko na ito ay umabot sa ulo ni Linfang, tiyak na mamamatay siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 373, paglabas ng masasamang espada. Umatras si Linfang habang nakataas ang kanyang kamay, ang kanyang itim na lotus ay bumangon at nag-diffuse ng madilim na liwanag na puno ng nakamamatay na enerhiya. Boom! Lumabas ang apoy ng kulog mula sa mga kuko ng pusa at pinalibutan ng itim na lotus. Pagkatapos noon, nawala ulit ang TN level na pusa. Si Linfang, sa kanyang mundo ng kadiliman, ay malinaw na naramdaman na ang mga kuko nito ay papalapit sa kanya mula sa likuran. Ang mga mata ng pusa ay mukhang hindi kapani-paniwalang sanguinary. Anong tuso at mapagbantay na hayop? Malamig na inisip ni Linfang. Ang pasang iyon ay isang TN level cat beast, kahit na ang kanyang pagilinang ipinaghihigpitan, siya ay napakalakas pa rin. Bukod pa rito, kahit na napakalakas niya, iniiwasan pa rin niya ang anumang direktang contact sa itim na lotus ni Linfang. Ginagamit niya ang kanyang kalamangan sa bilis sa pag-atake mula sa likuran, patuloy siyang gagamit ng mga sneak attack hanggang sa tuluyang mapatay ng isa si Linfang. Kung tutusin, maaari nitong masugatan si Linfang sa isang strike kung matagumpay itong nataman ng suntok. Mabuti na ang aking mga perception ay lubhang talamak. Naisip ni Linfang habang lumalayo, ang mga kuko ng pusa ay gumagapang sa kasunod na imahe ni Linfang, ang buong bagay ay tila isang ilusyon. Ang pusa ay hindi nagmamadali, tumalikod ito at ang kanyang mga kuko ay gumalaw patungo kay Linfang na naging dahilan upang mabilis niyang itinaas ang lotus upang harangan. Kapag kaharap ang pusa, kahit na nagawang iwasan ni Linfang ang mga pag-atake ng pusa, hindi niya nagawang umatake dahil hindi niya kayang makipagsabayan sa kanyang bilis. Ang mga mata ng Winged Tiger ay mukhang sanguinary at mabangis. Pinagmamasdan nitong mabuti ang laban. Unti-unti itong nawawalan ng pag-asa dahil may impresyon nitong hindi kayang talunin ni Linfang ang TN level B. Kahit na ang itim na lotus ay napakalakas, ang bilis ng pusa ay sobra para kay Linfang. Si Linfang ay ganap na walang pagkakataon na umatake kaya wala siyang pag-asa na papatayin siya. Natahimik ang Winged Tiger, mukhang iniisip nito ang lahat ng posibilidad. Iniisip nito kung paano papatayin ang pusa, masyado nang naghirap ang tigre dahil sa kanya. Boom! Sa sandaling iyon, isang tunog ang lumabas mula sa kapaligiran. Si Linfang ay nakatanggap ng pag-atake mula sa pusa. Natangay ang kanyang katawan at bumagsak ng malakas sa bangin. Sa kanyang dibdib, mayroong isang hanay ng mga madugong marka ng kuko. Ang itim na lotus ay nasa kamay pa rin ni Linfang, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, at ang itim na lotus ay muling binago ang sarili sa purong chi at hinihigop pabalik sa katawan ni Linfang. Ang itim na lotus ay walang silbi laban sa pusa. Siyempre, naunawaan din ni Linfang na kung wala siyang itim na lotus, papatayin na siya ng pusa, hindi siya magiging maingat kapag umaatake. Si Linfang ay umubo ng kaunting dugo at ang kanyang katawan ay nanginginig. Mula sa butas na nilikha sa bangin kung saan siya bumagsak, ang kanyang mga itim na mata ay tila walang emosyon. Pakiusap, tanggapin ang aking taos-pusong paghingi ng tawad sa iyong pagkasugat, aking pinarangalan na panauhin. Sabi ng pusa na ang mukha ay patuloy na nagpapalipat-lipat sa hugis ng tao at ng pusa nito. Husky pa rin ang boses niya. Uminom si Linfang ng tableta at isang hindi kapani-paniwalang nakakapreskong sensasyon ang sumalakay sa kanyang katawan, pagkatapos ay nagsimulang maghilam ang mga dagwang sugat sa kanyang dibdib. Nakatitig pa rin si Linfang sa pusa sa kanyang walang emosyong mga mata. Pagkatapos ay sinabi ni Linfang sa malamig na paraan. Dahil gusto mo akong patayin, tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Sino ang unang mamamatay? Tumiti ang pusa sa isang partikular na makahayop na paraan. Naisip ng pusa na nakakatuwa na magmungkahi pa na may lakas pa si Linfang na labanan siya. Ngunit saglit lang ngumiti ang pusa dahil pagkatapos noon ay napansin niyang naglalabas si Linfang ng enerhiya na puno ng hangin ng kalupitan. Naglalabas siya ng nakakatakot na masamang enerhiya. Pagkalipas ng ilang segundo, kumalat ang enerhiya ng espada sa kapaligiran. Ano ang nangyayari? Nagulat ang pusa. Si Linfang ay nakakagulat na naglabas ng isang nakakatakot na malakas na enerhiya ng espada na puno ng kalupitan at determinasyon, paano ito magiging posible? Ang Winged Tiger ay namangha din at nanatiling nakatitig kay Linfang at sa sword energy. Nagsimula na ring bumilis ang tibok ng puso nito. Xiing. Ang pusa at ang Winged Tiger ay natulala, isang espada ang dahan-daang umuusbong mula sa katawan ni Linfang. Si Linfang ay nakakagulat na nagtatago ng isang espada sa loob ng kanyang sariling katawan. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Linfang ay itim pa rin. Isang bagay lang ang kanyang tinutuon.
ang kanyang espada. Hindi agad kumilos si Lin Fang pagkatapos makapasok sa pangalawang layer ng Zuan Qi. Pinag-aaralan niya ang siyam na espada na tila sumanib sa kanyang katawan. Nagawa ni Lin Fang na ihiwalay ang siyam na espada mula sa natitirang bahagi ng kanyang katawan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang determinasyon at kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit sa sandaling iyon, kailangan niya ng isang bagay upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan, kaya napilitan siyang dalhin ang mga ito sa paglalaro. Malinaw ding naramdaman ni Lin Fang na hindi niya kailangang gawin ang siyam na espadang ito, mayroon na silang sariling kalooban, kaya kailangan lang niyang palayain ang mga ito. Ang espada sa kanyang mga kamay ay tila gustong lamunin ang kaluluwa ni Lin Fang at palitan si Lin Fang bilang may-ari ng katawan. Kaya naman, kailangang maging maingat si Lin Fang kaya naman napakabagal niyang binitiwan ang espada at may lubos na pag-iingat. Isang nakakatakot na itim na ulap ang nagsimulang bumalot sa katawan ni Lin Fang. Tila nilunod ni Lin Fang ang kanyang sarili sa dagat ng masamang espada na si Qi. Ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa masamang espadang Qi na iyon ay hindi ang pakiramdam na walang emosyon at uhaw sa dugo tulad ng normal na sword Qi, sa halip, nagdulot ito ng sama ng loob at poot. Ang espadang iyon ay tila may sariling buhay at puno ng hinanakit at poot. Nararamdaman lamang nito ang pagkapoot laban sa mundo, laban sa mga nagbuklod dito. Ang masamang itim na ulap ay lumalawak sa kapaligiran, ito ay nagiging mas marahas habang ito ay lumalawak. Ang pusa at ang winged tiger ay ganap na nabigla, hindi nila naisip na ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan ay maaaring nasa katawan ni Lin Fang. Kaya, yun ang ibig niyang sabihin, hindi niya ako sinusubukang dayin. May paraan talaga siya para matalo niya ang Tian level beast. Naisip ang winged tiger habang nakatitig sa masamang espada na lumalabas sa katawan ni Lin Fang. Gayunpaman, ang pusa, pagkatapos na magulat sa ilang sandali, ang isang ngiti ay dahan-daang lumitaw sa kanyang mukha, isang partikular na masamang ngiti. Hindi ako naniniwala na makokontrol mo ang napakalakas na espada, akin ang espadang iyan. Sumigaw ng masama sa pusa, isang tidal wave ng enerhiya pagkatapos ay nagsimulang gamulong sa kapaligiran, ang lupa sa ilalim ng mga ito ay nagsimulang manginig. Mayo. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng pusa ang buong kapangyarihan nito. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang malabo na dumiretso patungo kay Lin Fang ng buong bilis habang ang mga kuko nito ay handang hamampaz. Sa isang iglap, dumating ang pusa sa harap ni Lin Fang. Labas. Galit na sigaw ni Lin Fang. Isang dagandong na tunog ang kumalat sa hangin at ang nakakatakot na masamang si Qi ay dumiretso sa pusa. Umikot ang pusa sa himpapawid gamit ang mga kuko nito para maging isang nakamamatay na bagyo na pumutol sa masamang Qi. Mabilis na umiwas si Lin Fang at ang bangin sa likod niya ay nagsimulang maghiwalay habang ang mga kuko ng pusa ay napunit sa bangin. Upang makontrol ang gayong makapangyarihang sandata, dapat paunlarin ng isang tao ang kanilang lakas ng kaluluwa at saka lamang magagamit ng isang tao ang kapangyarihan nito, kung hindi, imposible ang komunikasyon sa pagitan ng kaluluwa at ng sandata. Naisip ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, lumitaw ang espada sa kamay ni Lin Fang na nagpanginag sa kanyang buong katawan habang ang masamang Qi sa anyo ng mga itim na ulap ay nagsimulang bumuhos mula sa espada. Nakakatakot. Naisip ni Lin Fang na ang puso ay tumitibok. Inaasahan na niya ang ganitong uri ng sitwasyon ngunit hindi niya inakala na ang masamang espada ay maglalabas ng ganoong kalupit na enerhiya na puno ng puot, ang walang katapusang kasamaang Qi ay nagpapaikot sa kanyang isipan. Tila tinatangka ng espada na dungisan ang kanyang katawan ng masamang Qi, na parabang gusto nitong angkinan ng isang katawan na may masamang Qi. Ang espadang iyon ay malinaw na gustong sakupin ang katawan ni Lin Fang at ubusin ang kaluluwa ni Lin Fang. Ngunit paano tatanggapin ni Lin Fang ang ganoong bagay, ang kanyang madilim at walang emosyon na mga mata ay puno ng determinasyon. Sa sandaling iyon, sa walang emosyong kalmado ni Lin Fang, ang masamang Qi ay hindi nakapasok sa kanyang kaluluwa. Paanong hinayaan ng isang tulad ni Lin Fang ang isang espada na talunin siya at kontrolin ang kanyang katawan? Nanginginig ang masamang espada na naging sanhi ng panginginig ng mga braso ni Lin Fang, gayunpaman, mahigpit pa rin ang hawak ni Lin Fang sa taludtod. Ang mga tunog ng pagsipol ay kumalat sa kapaligiran, ang espada ay lumilikha ng isang napakalaking presyon. Ang masamang espada ay nanginginig ng labis na ang buong katawan ni Lin Fang ay naapektuhan. Si Lin Fang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsimulang damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig, gayunpaman, ang kanyang mga itim na mata ay mukhang determinado gaya ng dati. Galit na sigaw ni Lin Fang, ang kanyang boses ay umalangaw sa kalangitan at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at tumagos sa hangin gamit ang kanyang espada. Isang nakakatakot na tunog ang lumamon sa kapaligiran, may isang nakakagulat na itim na evil energy na bumaril sa kalangitan, mukhang hindi kapani-paniwala, tila isang black hole na ipinadala sa kalangitan. Tinaga ni Lin Fang ang kapaligiran gamit ang espada at ang kanyang mukha ay natatakpan ng malamig na pawis. Hinawakan niya ang espada ng paalang at tuluyan na itong tumigil sa pagdalaw. Pagkatapos, biglang lumitaw sa mukha ni Lin Fang ang isang kakaiba at masamang ngiti. Sa wakas, nakuha niya ang isang maliit na bahagi ng kontrol sa masamang espada. Isa lamang itong espada ngunit napakalakas na puot at lakas ng loob nito. Napaka-brutal ng masamang enerhiyang iyon, kung inilabas ni Lin Fang ang lahat ng siyam na espada ng sabay-sabay, natupok na sana ang kanyang kaluluwa ng nakakatakot na mga espadang ito. Hindi bababasa, sa sandaling iyon, hindi nang ahas si Lin Fang na magpakawala ng higit sa isang espada anumang oras. Ang walang kapantay na martial god, Udto. Kabanata 374, pag-alis ng paghihigpit. Si Lin Fang ay hindi na nang ahas na isipin pa ito. Ngayon lang, kung pinili niyang bitawan ang siyam na espada ng sabay-sabay, agad na nilamon ng masasamang espada ang kanyang kaluluwa at kinuha ang kanyang katawan.
Si Lin Fang ay namatay na at ang masamang espada ay isinilang na muli sa kanyang katawan. Ang pusa ay nanatiling alerto at nakatingin kay Lin Fang, o mas tiyak sa masamang espada sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, nawala na sa mukha niya ang masama at uhaw sa dugo niyang ngiti. At that moment, medyo natakot pa siya. May sariling kalooban ng espadang iyon. Kung nagawang kontrolin ni Lin Fang ang napakalakas na espadang iyon, sino ang makakapidyaw sa kanya? Ang Tian level na pusa ay tiyak na mahuhulog sa ilalim ng buong kapangyarihan ng espadang iyon, kahit na siya ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan bago niya simulan ang pagbabago. Kung may sariling cultivation ang espadang iyon, mas mataas pa ito kaysa sa Tian level na pusa. Ang takot ay kumakalat sa puso ng pusa. Ngunit kumpara sa kanyang takot, ang kanyang kasakiman ay mas mabilis na kumakalat. Kahit na isa lamang siyang mabangis na hayop at hindi gumamit ng espada, sa hinaharap, kung nagawa niyang maging isang taong nagsasaka ng layer ng Tianqi, makakarating siya saan man niya naisin kung papatayin niya si Lin Fang at nakawin ng makapangyarihang sandata na iyon. Sa sandaling iyon, hindi makita ni Lin Fang ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang itim na mga mata ay mukhang mas malamig, at mas walang ekspresyon at walang puso, na parabang nagmula siya sa kailaliman ng impyerno. Isang sulyap lamang mula sa mga mata na iyon ay sapat na upang mapangiti ang pusa. Nagsisimulang tumibok ang puso. Gusto mo akong patayin? Sabi ni Lin Fang sa malamig na paraan. Hindi akalain ni Lin Fang na ang pusa ay mapupuno ng layuning pumatay sa sandaling iyon. Hindi siya sumuko at ngayon ay gustong patayin si Lin Fang. Ang mga kamay ni Lin Fang, na nakahawak sa espada ng paalang ay dahan-daang umangat sa hangin. Sa sandaling iyon, ang masasamang ulap ay walang humpay na gumugulong sa atmosfera na naging sanhi ng pagyanig ng mismong hangin. Sa itaas ni Lin Fang, nagsimulang magtipon ang mga itim na masasamang ulap at takpan ng kalangitan. Ito ay mukhang apokaliptik at masama. Saan man lumipat si Lin Fang, susundan ng itim na masamang ulap. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang at bumaba ang kanyang espada. Nagsimulang maglabas malalakas na ingay ang masasamang ulap habang lumiligid sila sa kapaligiran. Sa malawak na kapaligiran, ang lahat ng chi ng langit at lupa ay pinaghiwalay sa dalawang bahagi na gumagalaw sa magkaibang direksyon. Parang hinawi ng espada ni Lin Fang ang dagat ng chi na nakapaloob sa kapaligiran, ang bakanteng espasyo sa gitna ng paghihiwalay ay napuno ng masamang espada na naglalabas ng masamang espada na chi. Ang espada ay nabalisa, napuno ito ng matinding galit at gustong maghayganti laban sa mundong nagtatak dito. Whoosh! Ang pusa ay bumaril sa abot-tanaw na parang isang palaso. Ang espada na iyon ay maaaring tumaga ng anuman. Ang espada ay napuno ng masamang enerhiya at sariling lakas, ang pusa ay hindi makatiis ng isang pag-atake, ang pag-iwasang tanging pagpipilian. Boom! Nahati ang isang bundok na malayo sa di kalayuan. Ang pusa ay hindi tumigil sa paglipat ng mas mataas sa kalangitan, naramdaman niya na siya ay nasa matinding panganib. Siya ay napakabilis ngunit ang espadang iyon ay umatake sa napakalawak na lugar. Nagawa ni Lin Fang na umatake ayon sa gusto niya, ang espadang iyon ay magiging napakalakas na halos hindi kapanipaniwala. Sa sandaling tumalon ang pusa sa hangin, hinabol ni Lin Fang. Ang kanyang masamang espada ay nagbuga ng isang sipol habang ito ay pumutol sa hangin, napuno ito ng isang masamang enerhiya. Ang kapaligiran ay napuno ng isa pang itim na evil energy. Ang mga balintataw ng pusa ay naging matigas nang makita niya ang masamang enerhiya. Sinimula niyang itulak ang kanyang sarili na lampas sa kanyang limitasyon, napakabilis niyang gumagalaw na halos hindi siya makita, na parabang naabot niya ang bilis ng liwanag, ito ay hindi kapanipaniwala. Mamatay. Ang mukha ni Lin Fang ay puno ng layuning pumatay. Sa sandaling iyon, kahit na nakakuha siya ng kaunting kakayahang kontrolin ng espada, ang kanyang paglilinang ay napakababa pa rin kaya ang espada ay nagsimulang maimpluwensyahan siya at ang kanyang mga aksyon. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng masamang chi at ang kanyang isip ay sinalanta ng mga intensyon na pumatay. Ang buong katawan ni Lin Fang ay naging itim na ulap at bumaril sa kalangitan. Ang masamang ulap ay sumugod sa himpapawid, ito ay gumagalaw sa sobrang bilis at ang masamang espada ang nangunguna sa paghabol. Ang buong kapaligiran ay napuno ng masasamang ulap, umaalingaw na mga ingay na kumalat sa kapaligiran at parang ang apocalypse ay dumating sa chain ng bundok. Ang katawan ni Lin Fang ay sinusundan ng masasamang ulap. Tila mayroong isang sinag ng liwanag na nagsisikap na takasan ng masasamang ulap sa kalangitan, ito ay ang pusa. Mayo. Isang tunog ng iyaw ang kumalat sa hangin. Ang mga mata ng pusa ay puno ng walang katapusang apoy ng galit. Nakaramdam siya ng malamig na pawis na namumuo at bago si Lin Fang ay nakaramdam siya ng kawalan ng lakas. Ang tanging magagawa niya ay umiwas ng paulit-ulit, tulad ni Lin Fang, ilang sandali bago. Siya ay nasa isang lubhang mapanganib na sitwasyon. Ngayong makontrol na ni Lin Fang ang masamang espada, mayroon siyang malinaw na kalamangan sa pusa. Ang pusa ay isang Tian level beast, isang napakalakas na Tian level beast, nakakapagtaka, isang tao na mas mahina sa kanya ang naglalagay ng labis na pressure sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mukha ng pusa ay naging masugid, siya ay may apoy sa kanyang mga mata at mukhang walang katulad na mabangis. Nakatitig siya pabalik kay Lin Fang sa pag-asang makakita ng pagkakataon, hindi siya makapaniwala na makakaatake si Lin Fang gamit ang espada ayon sa gusto niya. Kahit na napaatras ang pusa sa isang sulok, gusto pa rin niyang patayin si Lin Fang, isa siyang hindi kapanipaniwalang malakas na Tian level beast, kahit na mahina siya, may kapangyarihan kaya ang isang maliit na tao na pumatay sa kanya. Alam din ni Lin Fang kung ano ang iniisip pusa. Ang masamang espada ay napakalakas ngunit sa kanyang paglilinang, hindi niya makontrol ang kapangyarihan. Isa pa, mas mabagal siya kumpara sa pusa, kung hindi na sana nagpatuloy ang pusa sa pakikipaglaban, matagal na siyang tumakas.
Sa sandaling iyon, ang pusa ay naghahanap ng pagkakataon upang patayin siya, gusto niya itong patayin at nakawin ang espada. Ang walang emosyon at uhaw sa dugo ng mga mata ni Lin Fang ay nagsimulang magmukhang napuno ng galit at puot, na para bang ang kanyang mga iniisip at damdamin ay naiimpluwensyahan ng espada. Malamig na ngumiti si Lin Fang at pagkatapos ay inatake muli gamit ang masamang espada, ang masasamang ulap ay patuloy na kumalat sa kapaligiran. Ngunit ang masamang sword energy ay hindi gumalaw patungo sa pusa sa pagkakataong ito, na ikinagulat niya. Kaagad pagkatapos, ngumiti siya sa malamig na paraan. Ang silweta ng pusa ay kumikislap at itinapon niya ang sarili kay Lin Fang sa hindi kapani-paniwalang bilis. Tila inipon ng pusa ang lahat ng kanyang chi para isagawa ang malakas na pag-ataking ito sa pagtatangkang patayin si Lin Fang, gumalaw siya na parang kidlat. Sobrang bangis ng mukha niya, nakakakilabot. Hindi man lang pinansin ni Lin Fang ang ang papalapit. Ang mga mata ni Lin Fang ay mukhang walang emosyon gaya ng dati, siya ay mukhang ganap na hindi apektado. Ang tunog ng pagbagsak ng mga alon ay lumitaw sa kapaligiran. Lumitaw ang lilang lawa ni Lin Feng at nagsimulang gumalaw, isang walang katapusang daloy ng mga lilang ahas pagkatapos ay lumipat patungo sa pusa at sinubukang higpitan ang kanyang mga paggalaw ngunit sa sandaling iyon, ang katawan ng pusa ay napapalibutan ng apoy ng kulog. Bukod dito, ito ay napakabilis din, ang lilang espiritu ay bahagyang nagpapabagal sa mga paggalaw ng pusa. Sa huli, hindi ito masyadong kapakipakinabang. Ang pusa ay lumalapit kay Lin Feng at ang kanyang mukha ay nagiging mas hayop din. Ang matutulis na kuko ng pusa ay naghihiwa patungo kay Lin Feng ng buong bilis, ang halimaw ay gumagalaw sa kalangitan na parang hindi mapigil ang bulalakaw. Celestial Fangs. Sigaw ni Lin Feng sa malalim na boses. Ang lamig ng boses niya. Isang dragon na may 6 na ulo ang lumitaw sa likod ni Lin Feng, pagkatapos ay hinawakan nito ang pusa gamit ang bibig nito at ibinalot ang katawan nito sa pusa, pinipigilan ang kanyang paggalaw. Mayo. Ang pusa ay ngiyaw sa gulat. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang espada at agad na umatake, ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwala. Mamatay. Sabi ni Lin Fang sa masama at malamig na boses. Nawala ang Celestial Fang Spirit, inalala ito ni Lin Fang sa kanyang katawan. Tila walang iba kundi isang masamang espada na puno ng galit at puot na naiwan sa kapaligiran. Sumimangot ang pusa, biglang nagbago ang mukha. Ito ay namangha, isang Dual Spirit Cultivator, isang masamang espada. Sa sandaling ang espada ni Lin Fang ay hindi nakatutok sa pusa, naisip niya na mayroon siyang sapat na oras para atakihin at patayin si Lin Fang, ngunit tila minamaliit niya ang kapangyarihan na kayang gawin ng mga taong nagsasaka kapag ang kanilang buhay ay nasa panganib. Bukod pa rito, sapat na ang dalawahang espiritong iyon para pabagalin ang kanyang paggalaw sa loob ng ilang segundo, sa loob ng ilang segundong ito, napagdesisyonan na ang kapalaran ng pusa. Ang masamang ulap ay gamulong sa hangin kasama ang napakalakas na espada. Meo! Isang malakas na tunog ng iyaw ang umalangaw sa kapaligiran, pagkatapos ay naging ganap na hayop ang kanyang mukha. Ang enerhiya na pumipigil sa kanyang kapangyarihan ay lumabas mula sa kanyang katawan, na parang nasira ang pagbabago. Ang masamang ulap ay nagpa-vibrate sa buong kapaligiran. Naramdaman ni Lin Fang ang power surge sa ilalim ng kanyang espada at nagsimulang umihip ang malakas na hangin, nagkaroon ng impresyon si Lin Fang na lilipad ang kanyang katawan. Ang paghihigpit ay hinalis na, tumibok ang puso ni Lin Fang. Ang pusa ay naglalabas ng chi na nasa antas ng tiyan. Habang ang pusa ay sumasailalim sa proseso ng pagbabagong anyo, ang kanyang lakas ay nabawasan, bukod pa, ang paghihigpit ay napakahirap alisin, ngunit sa sandaling iyon, ang masamang espada ay tumama sa katawan ng pusa at nang ang buhay nito ay nanganganib, ito ay bumalik sa isang tunay. Tiyan level beast na naman. Ang Winged Tiger ay mukhang labis na nasa sabik, si Lin Fang ay nagtagumpay sa pag-atake sa pusa, nakakagulat na halos patayin niya ito at pinilit itong alisin ang paghihigpit. Ang pagbabagong anyo sa isang tao ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, ito ay ibinigay sa mga hayop ng mundo ng langit, ang paglaban dito ay kapareho ng paglaban sa kapalaran. Kung ang paghihigpit na nilikha ng proseso ng pagbabagong anyo ay tinanggal o nasira, ang mabangis na hayop ay babalik sa kanyang unang lakas at magiging isang mabangis na hayop muli. Mula sa sandaling iyon, ang Tian level beast ay mapipilitang manatili bilang isang hayop. Maliban kung may nangyaring milagro, mananatili itong isang Tian level beast sa buong buhay nito. Sa sandaling iyon, nasira ang proseso ng pagbabago ng Thunder Flame Cat. Nakulong ito ngayon bilang isang Tian level beast, lahat ng pangarap nito ay naduraj. Bahagyang ng inagang Winged Tiger, ang marangal at sinaunang mabangis na hayop na ito ay sa wakas ay makakamit muli ang kalayaan nito. Sa wakas natapos na ang bangungot. Sakit at pagod na yakapin ng pusa sa napakatagal na panahon. Sawa na itong kumilos na masunurin at maamo, nawala na ang pagiging hayop dahil dito. Ang mga mata ng Winged Tiger ay mukhang napakabangis, mukhang nag-iisip. Napuno ito ng pag-asa na tuluyang malipol ang pusa. Ang pinakamagandang bagay ay kung nagawa ni Lin Fang nakatayin ito. Ang pusa ay humiyaw ng malakas, itinaas nito ang magkabilang paa sa hangin, ang 10 matutulis na kuko nito ay parang 10 nakakasilaw na matalim na espada, ang mga kuko ay mas mahaba kaysa sa karaniwang mga espada. Mamatay. Ang mga itim na mata ni Lin Feng ay napuno ng walang kapantay na determinasyon, pinaghalo niya ang kanyang buong lakas sa isa pang hampas ng espada. Isang tunog ng paghiwa ang pumuno sa hangin habang ang 10 kuko ay umabot sa espada at pinaghiwa-hiwalay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 375. Natatakot. Dalawang kakilakilabot na makapangyarihang chi ang nagbanggaan sa hangin, ang isa ay kabilang sa masamang espada, ang isa ay sa Tian level beast.
Ang sword chi ay napuno ng isang mamamatay tao at maput na evil energy. Ito ay malamig at pulang galit. Ang chi ng hayop ay brutal at masama, naglalaman ito ng walang katapusang pagnanasa sa dugo. Ang parehong enerhiya ay tumatagos sa kapaligiran. Naputol na ng espada ang 10 kuko ng pusa na nahuhulog pa rin sa lupa, ngunit sa isang iglap, pinalitan ng 10 bagong kuko ang mga nasirang kuko. Kasabay nito, ang pusa ay nagsimulang umatras sa bilis ng kidlat. Meow. Ang pusa ay umungol ng malakas at naglabas ng napakapangit na enerhiya. Ang masamang espada ay nahulog mula sa langit na sinundan ng masamang ulap na bumagsak sa katawan ng pusa. Isang sugat ang lumitaw sa katawan ng pusa, ngunit ang dugo ng hayop ay nasisipsip pabalik sa sugat. Gayunpaman, ang chi ng pusa ay hindi kasing lakas ng isang sandali, ito ay hamina ng husto. Ang masamang enerhiya ng espada na iyon ay napuno ng hindi kapanipaniwalang galit at tumagos ito sa laman at sa mga buto. Talagang matigas ang mga level beast ng Tian. Inatake ni Lin Feng gamit ang masamang espada ngunit hindi ito naging sapat para patayin ang pusa. Tumingin si Lin Feng sa halimaw sa harap ng kanyang mga mata, mukhang bigo siya. Si Lin Feng ay masyadong mahina. Kahit na ang evil sword ay napakalakas, kailangan ito ng isang taong napakalakas para kontrolin ito, hindi ito makontrol ng maayos ni Lin Feng. Bukod dito, ang pusa ay mas malakas din kaysa sa kanya, sa makatuwid, ang espadang iyon na tiyak na dapat pumatay sa kanya ay, sa huli, ay nabigo. Ang winged tiger ay namangharin. Bakas sa mga mata nito ang pagkadismaya. Hindi pa namatay ang halimaw, sa huli, hindi nagawang patayin ni Lin Feng ang pusa. Nasira ang paghihigpit at nabawi ni Lei Yanmao ang kapangyarihan nito. Iniisip din ng winged tiger kung gaano kahusay kung ito ay magiging isang Tian level beast sa hinaharap. Sa kadena ng kabundukan, wala nang maglalakas loob na ay bully ito ang magiging hari ng lugar. Hindi na ito ituturing na alagang hayop kailanman. Ang pusa ay sumigaw, na hindi parang pusa, habang nakatingin sa langit. Paano katawa-tawa? Ang pusa ay karaniwang napakaingat at maingat, ngunit ito ay napakawalang tiyaga na maging isang tao kaya nakipag-away ito kay Lin Feng at ang espada ni Lin Feng ay sinira ang paghihigpit at sinira ang pangarap ng pusa. Ang tanging hangarin nito ay hindi naabot. Ang pusa ay naging isang Tian level beast muli ngunit hindi ito masaya. Ang paghihigpit na nangangahulugang napilitan itong manatili sa anyo ng hayop sa buong buhay nito, gaano kalungkot. Ito ay tiyak na mananatili bilang isang hayop, isang simpleng pusa. Hindi na ito makakakilos na parang tao, mananatili itong isang simpleng pusa, baka mahuli pa ito at aalagaan. Siyempre, gagawin nito ang lahat para mapahaba ang buhay nito. Kapag naisip ng pusa ang kanyang malupit na kapalaran, ang kanyang mga mata ay mukhang napakasama. Panay ang titig nito kay Lin Feng. Sinira ni Lin Feng ang magandang kinabukasan nito, hindi man lang ito papayag ang maganyong tao. Mukhang sobrang komplikado ang paghihigpit. Naisip ni Lin Feng nang makita niya kung gaano kahabag-habag ang hitsura ng pusa. Ang paglabag sa paghihigpit ay magkakaroon ng nakakatakot na kahihinatnan, kung hindi, ang pusa ay hindi magiging labis na maingat at nanatili sa lubang chain ng bundok sa buong panahon. Bihirang-bihira itong umalis sa lugar na 50 kilometro kung saan nakakulong si Lin Feng. Muling umatake ang matatalas nitong kuko at naglabas ito ng nakakatakot na chi. Gustong patayin ng pusa si Lin Feng. Sinira ni Lin Feng ang buhay nito. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng bago pa mailabas ng pusa ang atake nito. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang espada, napuno ito ng galit at nakakagulat na masamang chi. Ang masamang ulap ay malapit na sumusunod sa likod ng masamang espada. Meow. Ang pusa ay humiyaw ng malakas at isang hayop na chi ang pumuno sa kapaligiran at bumagsak sa masamang ulap. Kasabay nito, pinalibutan ng apoy ng kulog ang katawan nito at baynamba ang kapaligiran patungo kay Lin Feng. Boom! 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 Parang sisabog ang langit. Sa pagitan ni Lin Feng at ng pusa, may nabubuong bagyo sa hangin. Masyadong nakakatakot ang isang Tian level beast, ni hindi ko kayang labanan ito gamit ang masamang espada. Si Lin Feng ay hindi inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Nabawi ng halimaw ang kanyang antas ng lakas ng Tian at nagawa na nitong lumaban sa masamang espada. Naabot na ang isang punto ng walang pagbabalik, kailangang kumilos ngayon si Lin Feng o siya ay mapapahamak. Kung hindi mapapatay ni Lin Feng ang Tian level beast, mawawalan siya ng buhay. Walang duda tungkol doon. Nakita ni Lin Feng ang Tian level beast na sumusugod sa kanya at muli ang hangin ay napuno ng mga pagsabog. Isang hindi kapanipaniwalang nakamamatay na enerhiya ang sumalakay sa kapaligiran at nakipagsagupaan laban sa nakakatakot na hayop na chi. Nagsimulang umatras si Lin Feng. Napatay na sana ng Tian level beast si Lin Feng kung wala siyang masamang espada. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Lin Feng na atakihin siya. Sa sandaling iyon, ginagamit niya ang buong kapangyarihan ng masamang espada na kaya niyang kontrolin, ngunit napakahirap pa rin para sa kanya na ipagtanggol ang sarili laban sa Tian level na pusa. Ang lakas ng isang Tian level beast ay katulad ng isang cultivator ng Tian Chi layer. Hindi alam ni Lin Feng kung may mga cultivator ng Tian Chi layer sa Zuyu. Nagawa na ni Lin Feng na saktan ng pusa, maaari niyang ipagmalaki ang kanyang sarili dahil nagawa niya iyon. Salamat sa kanyang determinasyon at paghahangad, nagawa niyang makontrol ang isa sa 9 na masasamang espada. Ang masamang espada ay may napakalaking mapanirang kapangyarihan na maaaring Salamat sa kapangyarihan ng espada, nagawa na ni Lin Feng ang hindi kapanipaniwalang mga gawa.
Kung ang paghihigpit ay hindi nasira ng mga pusa na nagnanais na mabuhay, at kung ang pusa ay hindi nabawi ang lakas nito sa antas ng tiyan kaagad, napatay na sana ito ni Lin Feng gamit ang masamang espada. Ang mga mata ni Lin Feng ay malamig sa yelo. Sa sandaling iyon, alam niya lamang na ang pusa ay napakalakas. Hindi maintindihan ni Lin Feng kung bakit agresibo ang pag-atake ng pusa, nagawa pa rin ng masamang espada na ilagay ang pusa sa isang napakadelikadong sitwasyon. Kailangan mo siyang i-delay. Matapos masira ang paghihigpit, pansamantalang nabawi nito ang kapangyarihan na pinaghigpitan sa loob ng katawan nito, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi na mapipigil dahil ang katawan ay hamina ng pagbabago. Ang kapangyarihan nito ay patuloy na bababa sa paglipas ng panahon at pagkatapos ay magagawa mong patayin ito ayon sa gusto mo. Sabi ng isang boses na pumasok sa isipan ni Lin Feng na nagpagulat sa kanya. Kinokontrol ni Lin Feng ang Winged Tiger para magamit nila ang kanilang mga kaluluwa para makipag-usap. Ang Winged Tiger ay hindi kailangang magsalita ng malakas, maaari lamang nitong ihatid ang kanyang mga iniisip kay Lin Feng. Ang kapangyarihan nito ay patuloy na bababa sa paglipas ng panahon. Kaya ganyan. Kumikislap ang mga mata ni Lin Feng na parang may naintindihan siya bigla. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-atras. Mamatay. Galit na sigaw ng pusa. Kinailangang mamatay ni Lin Feng. Meow. Sinimulan ng pusa ang pag-ikot sa katawan nito at kaagad pagkatapos nitong mawala sa paningin, sa isang iglap, lumitaw ito sa harap ni Lin Feng. Ito ay tunay na isang mabangis na hayop, ito ay sumugod sa kanya na parang apoy na pulang pusa. Gayunpaman, ang pasang iyon ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong tigre, mukhang napakapangit. Ang tila walang katapusang daloy ng hayop na chi ay tumutulo mula sa katawan ng mga pusa. Ang matutulis nitong mga kuko ay naglazlas sa kapaligiran. Sa pagkakataong ito, walang pakialam ang pusa sa pag-iwas sa espada ni Lin Feng, agad na nagsalubong ang mga kuko nito sa masamang espada na sumusugod palapit dito. Sa paligid ng nakakatakot na mga kuko, mayroong isang nakasisilaw na puting liwanag. Ang mga kuko na ito ay mas matigas at matalas kaysa sa isang talon ng bakal, hindi na sila may kukumpara sa isang normal na espada. Kahit na ang mga kuko ay nagsalubong laban sa masamang espada at hinarang ganito, ang masamang ulap ay patuloy na gumagalaw at isang hindi kapanipaniwalang dami ng masamang espada na si Chi ay tumagos sa katawan ng pusa na lalong nagpadilim ng mga mata nito. Xiing. Isang nakakagulat na tunog ang biglang lumitaw sa hangin. Sa likod ni Lin Feng ay may isa pang masamang espada, ito ay dahan-dahang umuusbong mula sa likod ni Lin Feng. Nakapagtataka, ang lakas ng espadang iyon ay mas nakakatakot. May iba pang mga espada sa loob ng katawan ni Lin Feng. Ang pusa ay mukhang nagtataka at walang awa sa parehong oras. Ang masamang espadang iyon ay napakalakas na at mayroon pa ring masasamang espada si Lin Feng. Siya ay isang halimaw, si Lin Feng ay isang nakakatakot na halimaw. Nagulat din ang Winged Tiger at nakatitig sa espada na lumalabas sa katawan ni Lin Feng. Napakaganda. Hindi nagsisinungaling si Lin Feng, mayroon talaga siyang paraan para harapin ang pusa. Nakapagtataka ang nakatagong kapangyarihan ni Lin Feng, nasira niya ang restriction ng transformation at nagawa pang makipaglaban sa isang Tian level beast. Bumangon ka, galit na sigaw ni Lin Feng at ang masamang espada ay tumaas sa hangin. Nagsimulang takpan ng mga masasamang ulap ang kalangitan. Napakagaling. Dalawang espada. Ang pusa ay mukhang hindi sigurado, maaari ba itong lumaban sa dalawang masasamang espada? Ngunit habang nag-iisip ang pusa, nagsimulang lumitaw ang isang nakakatakot na chi na puno ng galit. Mula sa likod ni Lin Feng, isa pang espada ang dahan-daang umusbong. Pangatlong evil sword iyon. Hinugot na ni Lin Feng ang tatlo sa mga masasamang espada. Sa sandaling iyon, ang pusa at ang Winged Tiger ay hindi makapagsalita. Ang isang masamang espada ay napakalakas na ngunit tatlong masasamang espada. Gaano kalakas ang tatlong masamang espada kapag umaatake? Sa sandaling nagsimulang umusbong ang ikatlong espada, ang buong kapaligiran ay dinaig ng masamang chi. Biglang nagmukhang desperado ang pusa. Sa totoo lang, kapag naisip nitong hindi na lumala ang mga bagay, nagsimulang dahan-daang lumabas ang pang-apat na espada mula sa katawan ni Lin Feng. Moo. Umuungol ang pusa habang nakatingin sa langit. Nagsimulang manginig ang mga kuko nito na nakaharang pa sa masamang espada. Kaagad pagkatapos, ang pusa ay bumaril patungo sa abot tanaw sa buong bilis. Sa isang iglap, nawala ito sa paningin ng walang bakas. Sa sobrang takot nito ay agad itong tumakbo, hindi na ito nang ahas na manatili pa. Kahit na ito ay mawawalan ng antas ng paglilinang, hindi bababasa, mayroon pa rin itong buhay. Kung nanatili itong lumaban kay Lin Feng, tiyak na mapapatay siya ng apat na espada.